Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong umaga na ito, ay kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso o dyan ho sa Senado. Kapiling natin si Senator Risa Hontiveros. Babatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Alam po namin hindi gaanong maganda yung pasok ng Marso dahil nga dito sa kaguluhan dyan sa Middle East at meron pala tayong kababayan na binawian ng buhay. Madam Senator, go ahead po. Oo nga, Bombo Dennis at Bombo Everly. Gusto ko ring sabihin magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Kaya lang sabi niyo nga napakalungkot ng balitang iyon, no, na may kababayan tayong nagtatrabaho bilang caregiver doon sa Israel na napatay dito sa gitna ng kaguluhan ito. Yun pa naman yung unang-unang dalangin natin lahat, di ba? Yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan sa Middle East. Talagang taos-pusong pakikiramay, no, sa kanyang pamilya. I think inanunsyo na sa media na siya po ay kababayan natin taga Pangasinan. Inaasahan pa naman natin na yung the Department of Migrant Workers at yung Department of Foreign Affairs ay nananatiling naka-alerto, no, lalo na ngayon, at handang magbigay ng agarang tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan ng proteksyon. Para dun sa marami pa nating kababayan doon, dapat malinaw at mabilis ang mekanismo ng repatriation. Dapat may sapat na pondo para sa mga uuwi at yun na nga, maayos na koordinasyon ng lahat ng ahensya sa pangunguna nga ng DMW at saka DFA. Pero syempre, hindi dapat hanggang pag-uwi lamang ang paghahanda kung sakali. Kailangan din ng malinaw na contingency plans para din sa kabuhayan at reintegration ng mga OFWs pagbalik nila sa bansa. Of course, Bombo Dennis, no, bukod dun sa pakikiramay natin sa pamilya ng ating kababayan at yung paghahanda natin para mas protektahan pa yung lahat pa ng iba nating mga kababayan, kasabay niyan, dapat paghandaan ang posibleng epekto ng krisis sa global energy, no, sa oil, pati sa gas supply ng ating bansa. Kaya nananawagan din po ako sa Department of Energy na agad magpatupad ng short-term safeguards habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan para sa energy security. Kailangan protektahan ang mga mamamayan natin. Hindi lang dun sa Middle East, yun ang pinaka-urgent, pero dito rin sa Pilipinas at pati yung mga industriya natin kailangan protektahan laban sa posibleng pagtaas ng presyo at kakulangan ng supply ng energy dito sa bansa. Okay, at talaga, no, lalo't yung Strait of Hormuz ay affected, Oo, Grabe. exactly. Sinara na ng Iran yan. Naku po, na malaking porsyento ng langis at iba pang resources ng bansa ay dumadaan doon. So talagang nung isara nila yan, hindi lang ang Middle East ang apektado, talagang buong mundo hanggang dito sa Asia. So talagang sa ganitong pambihirang di inaasahang mga pangyayari, Bombo Dennis, Bombo Everly, sa mga ganitong panahon, crucial talaga na yung lahat ng mga bansa, lalo na yung tinatawag na middle powers, ay magsama-sama para kondenahin yung ganitong klaseng mga gera, no? Nakakabahala talaga yung tila walang habas na pagpasok ng Trump at Netanyahu administration sa gera at nakakabahala yung pag-atake ng Iran sa Gulf States. Yung ganitong escalation, malinaw na banta ito sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. At gaya ng napag-usapan natin kanina, hindi lamang ang Middle East ang naapektuhan, kundi maapektuhan yung buong mundo. Nanalangin pa rin ako na gumawa ng decisive action ang United Nations kasi dapat mapigilan ang lalong paglala ng tensyon at karahasan at dapat mapigilan, dapat maibalik ang paggalang sa international law. Kasi Bombo Dennis, Bombo Everly, sinasabi nga, wala pong nananalo sa isang gera.
sa huli, yung pinakamabigat na epekto nito ay laging bumabagsak sa mga ordinaryong mamamayan. At ngayon, ang tanging makabuluhang direksyon ay de-escalation ng gerang ito, diplomasya ulit, so agarang pagbabalik sa mapayapang pag-uusap. Oo, may iba lamang po ako, no, sapagkat isa din ho ito sa mga interes ng publiko, ng mga kababayan ho natin. Mhm. Ano na po yung status pala, no, nung consultation po dun sa anti-political dynasty bill? Ano na ho kalagayan ito? Okay, well, Bombo Dennis, tuloy-tuloy po yung pag-usad niyan dito sa Senado. Noong February 24, formal na pong inisponsor ko ang Senate Bill 1901. O yun po yung consolidated bill ng 7 anti-political dynasty bills sa Senado. Magsisimula na ang plenary interpellations sa bill ngayong linggo. At yung consolidated bill ay bunga ng marathon committee hearings at yung binanggit mo nga, Bombo Dennis, na 5 public consultations na ginawa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan maraming local officials, mga kabataan, mga religious groups at mga civil society organizations ang sumuporta sa bill. Okay, bigyan daan ko muna. Si Bombo Ever, may ilan din pong punto ng katanungan. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Senator Risa, siguro follow-up lang po muna doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. Kung mayroon po bang plano ang Senado po na magpasa ng resolusyon para hikayatin po ang ating pong pamahalaan ng Pilipinas na mag-take a stand kasi ang Pilipinas po ngayon ang chairman o tumatayong chairman ng Association of Southeast Asian Nation para mapakupa po yung tensyon doon sa Middle East. Opo, Bombo Everly. Nako, bukod talaga sa, syempre, yung kalipunan ng mga Middle Eastern countries at yung binanggit ko kaninang United Nations, tayo din sa ASEAN at lalo na nga, mag-chair ang Pilipinas sa ASEAN ngayon. Ay maganda sana kung pwedeng magsama at manawagan ng tigil putukan dyan sa gerang iyan at pagbabalik sa negosasyon. At dito sa Senado, magpa-file nga po ako ng resolusyon para alamin ano ba yung paghahanda, lalo na ng Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers, doon sa usapin ng anong alert levels ang itinataas sa ganitong mga sitwasyon. At pinaka-urgent sa ngayon, yung pagsigurado na mayroon tayong plano para sa repatriation ng mga kababayan nating gugustuhing magpa-uwi dito sa Pilipinas at paghahanda para saluhin sila dito in terms of trabaho o hanap buhay, enterprise at saka reintegration. At malakas po yung pag-asa ko na mare-refer ka agad itong resolution ko at madidinig dahil dumadami na kaming mga senador mula pa nung 2 days ago kung kailan pumutok ito na nanawagan na pumosisyon ang Pilipinas alang-alang sa pagtigil ng ganyang klaseng karahasan at pagkakaroon ng isang mapayapang kaayusan at paghahanda para sa lahat ng mga mamamayan natin sa Middle East at dito sa Pilipinas. Alright. Senator, sa ibang issue naman po, kamakailan lamang po ay natapos na itong 4 na araw nga po na confirmation of charges hearing po sa dating Pangulo po. Ano po yung reaction po ninyo doon sa issue po ng International Criminal Court proceedings po sa kaso ng dating Pangulo? Well, yung confirmation hearings sa ICC ay isa na namang hakbang patungo sa katotohanan at hustisya para sa mga pamilyang naulila ng extrajudicial killings. Pambihirang pangyayari yan, Bombo Ever, Bombo Dennis, na ang isang pandaigdigang korte ay duminig sa mga daing ng ating mga kababayan, mga kabaro natin, Bombo Ever, na nabalo, mga bata na naulila sa kalagitnaan ng tinawag na war on drugs na iyan. At dahil hindi nila makuha pa dito sa ating justice system sa Pilipinas yung ganyang hustisya at katotohanan, umabot sa The Hague. Kaya
umaasa po ako, nagdarasal na darating ang araw na mayroong mas malawak na hustisya para sa mga pamilyang ito at na ito ay magsilbing isang napakamapait pero napakamahalagang leksyon, hindi lang sa ating mga Pilipino, kundi para sa lahat ng tao. So, excuse me, Bombo Ever. Sa lahat ng tao sa buong mundo na hindi dapat ginagawa ang ganitong klaseng mga krimen laban sa mga mamamayan, kundi dapat siguruhin ang kanilang kaligtasan at ang kanilang dignidad bilang tao. Recently din po, kayo po ay bumisita ng personal talaga doon po sa West Philippines Sea, particular na po doon sa may Pag-asa Island. Ano po yung, kamusta po ito, Senator? Well, naging maaliwalas talaga at maluwalhating pagbisita, lalo na kasi yung pagbisitang yon ay pagpapakita lamang ng suporta, no, at pakikiisa sa mga kapwa nating Pilipino na nandoon sa Kalayaan Island Groups at particular nga sa Pag-asa Island. Sila, no, at yung munisipalidad nila ay bahagi ng Pilipinas, kaya hindi sila dapat pabayaan. So nagdala po tayo ng relief goods doon, mga gamot, at may medical at dental team din na nandoon nung mga araw na yun para magsagawa ng iba't ibang serbisyong medikal. Kasama na po yung ECG, urinalysis, blood work, at iba pa. Napagalaman po nating napakahirap talaga para sa mga taga-Kalayaan na magkaroon ng regular na medical check-up dahil, well, sa layo ng isla. Kaya minabuti nating magdala ng medical team nga na iyon para sa kanila. Saka Bombo Dennis, nag-turnover din tayo ng desalination equipment para sa magigiting nating mga Coast Guard na nagbabantay sa ating mga isla. At masaya po akong malaman na balak po nilang ibahagi din yung mga solar-powered na desalination machines na yan, pati sa Armed Forces at saka National Police nandoon. Mula nung pagbalik ko mula doon, magko-coordinate din po ako sa DSWD at DOLE para maka-allocate sila ng pondo at programa, no, tulad ng kanilang Sustainable Livelihood Program, SLP, at saka yung Integrated Livelihood Program doon po sa Kalayaan Island Group. Pabanggit ko na rin, no, kailangan din doon ng solar-powered cold storage facilities. Kaya makikipag-ugnayan din po ako sa Department of Agriculture at mananawagan din sa private sector, lalo na sa kanilang corporate social responsibility initiatives para mabigyan ng mga kababayan natin ng mga iyon. Itong lahat, Bombo Dennis, kasi dapat nating tulungang buhayin ang ekonomiya at hanap buhay ng mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Island Groups. Ito po, patriotic duty natin. Bilang chair ng Committee on Health din, tatrabuhin ko din po na kasama ang Department of Health sa pagtiyak na may sapat at accessible na health equipment at medical infrastructure dyan po sa Kalayaan. Alright. Bombo Dennis. Siguro ito, panghuli na lamang ho, Madam Senator, ilang porsyento na daw ho ba yung posibilidad na kayo isasabak sa 2028 elections, Madam Senator? Depende po talaga sa ongoing ngayon na pagkakaisa, higit na pagkakaisa, no, ng opposition, reform groups, modernizing groups. Kasi once na buong-buo na yung pagkakaisa namin, pipili na po kami ng aming common candidate. So, yun po yung abangan po natin na importanteng proseso. So, whether ako yan o iba pang leader sa ating hanay, pag-didesisyonan po yan ng nagkakaisang grupo natin. Sige. With that, maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines ngayong umaga. Gandang umaga. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Bombo Dennis, Bombo Ever. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dyan sa Senado, si Senator Risa Hontiveros. Kaugnay pa rin ng mga napapanumpak sa mga kabombo at iba pang mga issue
dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.